bata, kumusta kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo na ng ika-4 na markahan. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang Aralin 4, mga patapong bagay na magagamit muli. Handa na ba kayo? Magaling! Tayo na at matuto! Bilang panimula, ating tukuyin ang mga ipapakitang larawan. Ano ang nasa larawan? Tama! Taniman ng halaman. Pagmasdan itong mabuti. Sa anong bagay gawa ito? Magaling! Ito ay gawa sa gulong. Ang mga patapon o lumang gulong ng mga sasakyan ay maaaring gawing taniman ng halaman. Ano naman kaya ito? Tama! Ito ay florera o vase sa Ingles. Sa anong bagay gawa ito? Mahusay! Ito ay gawa sa bote. Linisan lamang ito ng mabuti at maaari ng lagyan ng bulaklak. Ano naman kaya ito? Magaling! Ito ay pencil holder o lagayan ng mga lapis at ballpen. Sa anong bagay gawa ito? Tama! Gawa ito sa lata. Pagkatapos hugasan ng patapong lata, ay maaaring gumamit o dikitan ito ng makukulay na papel upang disenyohan ng lata na gagawing pencil holder. Alin sa mga ito ang kaya mong gawin? Taniman ng halamang gawa sa gulong, florera mula sa bote, o pencil holder mula sa lata? Mahusay! Mahalaga na matutunan natin ang paggawa ng mga bagay na tulad ng mga ito. Dahil sa paggamit muli ng mga patapong bagay, ating nababawasan ang mga basurang nakakalat sa ating paligid. Ating tandaan, kinakailangan ang pag-iingat sa paggamit ng mga patapong bagay tulad ng bote at lata dahil maaari itong makasugat. Humingi ng tulong sa mas nakatatanda para masiguro ang iyong kaligtasan. Lalong-lalo na kung kailangang gumamit ng matutulis o matatalim na bagay sa paggawa. Narito ang iba pang halimbawa ng mga patapong bagay na magagamit muli. Ang straw na ginagamit natin sa pag-inom ng soft drinks. Ito ay maaaring magamit muli at gawing bag tulad ng nasa larawan. May mga peraso ng kahoy tulad ng nasa larawan na maaari nating pakinabangang muli. Maaari itong gawing upuan o kaya naman ay lamesa. Isa pang halimbawa ng patapong bagay na maaaring magamit muli ay ang mga retasong tela. Maaari itong gawing basahan o kaya naman ay doormat. Ang mga patapong bagay gaya ng gulong, bote, lata, straw, kahoy at retasong tela ay maaari pang mapakinabangan o magamit muli. Ngayon ay ating alamin ang inyong natutunan sa araw na ito. Makinig ng mabuti sa panuto upang maunawaan ang gawain. Bilugan ang mga patapong bagay na maaari pang mapakinabangan o magamit muli. Bote, lapis, lata. Alin sa mga sumusunod ang maaari pang magamit muli at dapat bilugan? Tama! Ito ay ang bote at lata. Magaling mga bata! Para sa iba pang mga gawain, ihanda ang iyong lapis, krayola at sagutang papel. Simulan natin sa suriin. Panuto, kulayan ang mga bagay na patapon na maaari pang magamit. Bote, gulong, carrots, mangga, kahoy. Ngayon ay inyong sagutan ang pagyamanin. Panuto, pagtambalin ang mga patapong bagay at ang bagay na malilikha mula sa mga ito. Sa unang hanay ay mayroong gulong, kahoy at lata.
Ano ang malilikhang bagay mula sa mga ito? Itambal ito sa mga bagay na nasa ikalawang hanay, bangkito o upuan, pencil holder at taniman ng halaman. Ating isaisip na kailangang bawasan ang ating mga patapong bagay. Matutong bawasan ang mga patapong bagay sa pamamagitan ng muling paggamit sa mga ito. Para sa inyong huling gawain sa araw na ito, gawin ang isagawa. Panuto, gumuhit ng 2 patapong bagay na maaari pang mapakinabangan o magamit muli. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Nawa, ang inyong mga natutunan sa araw na ito ay manatili sa inyong mga isip at maisabuhay. Muli, isang magandang araw. Hanggang sa muli, paalam!